po ang ating Panginoon. We praise the Lord for this afternoon. Let's pray. Father, in the name of Jesus, we come before you. We thank you so much for this day that you have given us, Lord, to come together to worship and magnify you. Father, I pray, bless your word, bless each and everyone's heart, O God, as we sit at your feet, Lord, and listen to your word. Bless your people, even those who are joining us online. In Jesus' name, amen. Okay, so good afternoon to everyone. And magandang umaga ay magandang hapon. At hindi lang magandang hapon. Happy Mother's Day sa mga mothers. Kaya may the Lord bless every one of us today. Okay, our topic this afternoon is found in Genesis chapter 37. Genesis chapter 37, verse, let's start in verse 37, verse 1 to 11. Okay. Verse 1 to 11. It says here, basahin natin lahat. 1, 2, 3. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives. And he brought their father a bad report about them. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made a richly ornamented robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. Grabe naman. Joseph, he said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him all the more because of his dream and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his father, as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Hallelujah. Ito po ang topic natin ngayon. So, in our,
we can see here the background, okay? And first, let us see the background of Joseph. So we see na there is a hard situation sa background po ni Joseph. And we discovered that his family was marked by vice and violence. Makita natin dito ang background ni Joseph, yung mga pamilya niya, yung mga kapatid niya, hindi pala sila mabubuti, maraming mga kamalian. Maraming mga bagay-bagay na hindi din maganda. So, this godly man, itong Joseph na ito, grew up in some most ungodly situation. Okay? Pero makikita natin dito na katakataka itong isang young man na ito, na makikita natin na kahit sa background niya, ay makita natin na kung ipatuloy natin na tingnan, kahit sa background ni Joseph, nagiging pure pa rin si Joseph. Nagiging pure pa rin si Joseph. Okay? So, makita natin dito mga kaibigan, as a parents or a pastor, wala yatang mirin sa inyo. Wala yatang may anak sa inyo. Yan. Pero, tingnan ninyo itong sitwasyon ni Joseph, kahit walang married, for example, kung tayo ay may mga kapatid, for example, example lang, itong sitwasyon ni Joseph, na kahit ano ang kalagayan niya, kahit ano ang mga background, mga ugali ng mga kapatid niya, hindi siya na-influensyaan. Diba? At makita natin dito na kung kayo ay magkakapatid, alam niyo, kahit magkakapatid kayo, hindi pa rin parehas ang ugali, di ba? Hindi pa rin parehas ang ugali, actually. Kahit mayroon at mayroong nagde-diferensya, kami magkakapatid. 15 kami. Patay yung 3, kaya 12 kami. Kaya, sa dami namin, walang magkakaparihas ang ugali. Mayroon at mayroon. Ganon din ang mga anak. But, we praise the Lord, makita natin dito na kahit yung mga sister and brothers ni Joseph, hindi po kakaiba po si Joseph. Kakaiba po si Joseph. Pero dito natin makikita na kung ginawa ng Panginoon ito sa pamilya ni Joseph, gano'n din sa bawat isa sa atin, pwede din tayong gamitin ng ating Panginoon. Tingnan muna natin bakit sinasabi ko na ang pamilya ni Joseph is one. Okay. Pero may tatlong bagay po dito na napakahalaga na makita natin sa buhay ni Joseph. Kung bakit si Joseph. Okay. Anyway, ang title ng aral natin ngayon is A Rose Among the Thorns. Ayan. Rose among the thorns. Ayan. Ang rose, maraming thorns yan. Okay. Ang unang-una is ito. Okay. I want to take the first, dito po sa 11 verses na ito, I want to show you kung bakit natawag ka. Nasa chapter na ito, I want to show you the ways Joseph was different from his brothers. And I want to show you kung bakit natawag na, tatawagin natin na a rose among the thorns. Okay? First is doon po sa verse 2. Tingnan natin ito sa verse 2. Sabi niya, this is the account of Jacob, Joseph, a young man of 17,
was tending the flocks with his brothers, the son of Bilhah, and the son of Selpha, his father's wives. Alam niyo si Selpha at saka si Bilhah, ito po ang katulong nila Rachel at saka si Leah. Yan. Yan. Okay. His father's wives, he brought their father a bad report about them. Pero makita natin dito, so ang first na makikita natin dito po sa buhay ni Joseph is the purity of Joseph's heart. Yan ang unang-una. One of the striking ways Joseph was different was in the purity of his heart. Okay? In the purity of his heart. So makita natin dito na siya ay taga-bantay lang, taga-alaga lang ng sheep ng kanyang tatay. Pero, let us see, doon po, dito sa istorya na ito, I would like us to see that the brothers of Joseph ay marami ding mga kamali sa buhay nila. Siguro si Joseph, noong first na nakisalamuha sa kanyang mga kapatid, siguro na-shock siya. Bakit? Hindi niya siguro akalain. Let us see, gusto kong basahin natin. Doon sa Genesis chapter 34, verse 25. Sa Genesis chapter 34, verse 25. 34, verse 25. Yan. Diba naman? 25, 29. Okay. 3 days later, sabi niya, while all of them were still in pain, 2 of Jacob's sons, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords and attacked the unsuspecting city, killing every male. So, if you see this, and if you continue, makita natin dito na among other things, we could see in here that they were guilty of murder. Na? Ay, mamapatay pala. So, makita natin. You see, ang ginagawa nila. In Genesis chapter 37, verse 4, 37, verse 4, when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak of a kind word to him. Imagine na lang natin kaya. Imagine na natin ilan silang magkakapatid. Tapos, ilan silang magkakapatid? 12. Oh. Tapos, si Joseph lang. Yung 11 against 1. Ay, hindi. 11 sila noon. 10. 11 sila kasi wala pa siya dyan. Andyan sila sa pero nasa bahay. Ganon, you see, just imagine yung environment ni Tapos, nakatira sila sa isang tirahan, isang bubong. Oh. Nandun yung galit nila kay Joseph. Genesis 37, verse 11. Tingnan natin. Verse 11. 37, verse 11. Yeah. His brother were jealous of him. Oh. May jealousy.
my envy, my hatred. Oh? Imaginin mo na lang yung environment na ganun. No, siya lang nang tumakas sa kuwan. Panamang-langan, nagitwida na tatao ko nang kumain yan. 37 verse 31 to 33. Basahin natin. Chapter 37. Verse 31 to 33. Yeah. Verse 31 to 33. Yeah. Then they got Joseph's robe, slaughtered a goat, and dipped the robe in the blood. Huh? Next verse. They took ornamented robe back to their father and said, "We found this. Examine it to see whether it is your son's robe." He recognized it and said, "It is my son's robe. Some ferocious animal has devoured him. Joseph has surely been torn to pieces." Talagang dinisip nila ang kanilang ama. Alam niyo kasi yung robe na ibinigay na yun, yan ang kakaibang robe na ibinibigay na nagsisimbolo na siya ang susunod sa ama. Ganon. Siya ang susunod sa ama. Kaya grabe ang hatred nila. Grabe ang hatred nila. Isa pa. Doon sa Genesis 38, verse 12 to 18. Verse 38, chapter 38, verse 12 to 18. Okay. After a long time, Judah's wife, the daughter of Showa, died. When Judah had recovered from his grief, he went up to Timnah to the men who were shearing his sheep, and his friend Hera, the Adullamite, went with him. When Tamar was told, "Your father-in-law is on his way to Timnah to shear his sheep," she took off her widow's clothes, covered herself with veil to disguise herself, and then sat down at the entrance to Enaim, which is on the road to Timnah. For she saw that though Shelah had now grown up, she had not been given to him as his wife. When Judah saw her, he thought she was prostitute, for she had covered her face, not realizing that she was his daughter-in-law. He went over to her by the roadside and said, "Come now, let me sleep with you. And what will you give me to sleep with you?" she asked. Verse 17. "I'll send you a young goat from my flock," he said. "Will you give me something as a pledge until you send it?" she asked. Verse 18. He said, "What pledge should I give you? Your seal in its cord and the staff in your hand." She answered. So he gave them to her and he slept with her, and she became pregnant by him. So makita natin dito mga kaibigan, immorality is there. You see Pero ang napakaganda dito, kaya nga sabi natin na ang isang aral na makikita natin sa buhay ni Joseph is the purity of Joseph's heart. Kahit ganun ang environment niya, kahit ganun ang mga pangyayari, hindi po na-influensyahan si Joseph. Talagang tinayuan pa rin niya kung sino siya. Imagine that.
Kaya ganun din. If God did that, alam niyo, ganun din pwedeng mangyari sa atin. Na kahit naman ang mga klase ng mga environment natin, pamilya natin, or sino ang nakakasalamuhan natin, kung talagang pure yung heart natin sa Panginoon, hindi tayo ma-influensya. Pwede nating tayuan ang ating pananampalataya, the pure heart sa puso natin na para po sa ating Panginoon. Amen? Amen? Okay, so, ito po ang mga, there are some lessons in this verse na makikita natin na pwede din, we need to take to heart also today. Yes? Everyone of our lives should be marked by purity. Yeah? Sana bawat isa sa atin ay ang mark natin is ang purity. The God we serve is a holy God, and He expects His people to be holy people also. Amen? He wants us to stand separate from this world and its evil ways. Gusto ng Panginoon na maipakita, He wants us to be different from the people. We should be different in the way we act, in the way we think, in the way we talk, etc. And purity should be the hallmark quality of our lives as a believer. Amen? Hallelujah. Another lesson that we can get in here is it is not easy, but we should always strive to do the right thing in every situation. Mahirap, mahirap, pero sabi ko nga, we should always strive to do the right thing in every situation. Hindi yung gumawa sila ng mali. Napaisikalan. Manisan kasjay tayo, di ba? Napaisikalan. Siya magdada kwarta na. Pero alam niyo, one kamali, na yun ang by the other kamali, dubli na kamali. So it's not easy, but we should always strive, We need to always strive to choose the right. Okay. Another lesson is, one other lesson has to do with proper use of the tongue. Oh, proper use of the tongue. Hindi dahil madali lang ang magsalita. Hindi dahil hindi nabibili ang, hindi nababayaran ang salita ay sige lang tayo. But we should never be, hindi tayo basta-basta, mga kaibigan. Amen? Okay. Another C that na nakita natin sa buhay ni Jacob is the promotion of Joseph, I should say. Unang-una is the purity of Joseph's heart. Makita natin pangalawa, the promotion of Joseph. Ayan, the promotion. Okay? Ang promotion ni Joseph, makita natin doon sa verse 3 and 4. Pwede ba ninyong i-plus yung 3 and 4? Ayan. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons, because he had been born to him in his old age, and he made a richly ornamented robe for him. Oh, come on. Shut up. Wow. Hallelujah. Okay, patuloy lang tayo. Okay? Patuloy lang natin. So, in verse, when his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated and could not speak of a kind word to him. Tingnan ninyo mga kaibigan. Pero,
makita natin, kung babasahin natin dito, ay, there is promotion. Yeah? Talagang may promotion. Joseph na. Nagtagtaga-inap. Yati tagtaga-inap na. Anong nangyari dito? Ha? Doon sa chapter 3 and verse 3 and 4, makita natin dito na kahit ganon ang ginagawa nila kay Joseph. Kahit ganon ang ginagawa nila, gurgurada, they hated him. May dalawang bagay dito kung bakit na rason kung bakit nila kinasusuklaman si Joseph. At may bagay dito, sabi, when his brothers saw that their father loved him more than any of them. Kayong mga parents, sana pare-parehas ang pagmamahal ninyo sa anak ninyo. Dahil ito ang isang bagay na nagbibigay ng gura kung may favoritism. Ay, mahirap kung may favoritism. Ito ang nagbibigay ng hatred or bitterness sa magkakapatid. Ay kaya't mo dyan may isa. Igat-gatangan dyan may isa gamin. Dumatang ka kailangan ka. Nangipin natin dyan, itid mo dyan may isa. Ay, siyempre, talaga ang akwan. There is favoritism. They hated him and could not speak a kind word to him. Doon sa verse 3, balikin niyo sa verse 3. Yan. Now Israel loved Joseph more than any of his other sons. Tingnan ninyo kasi. May dalawang rason. Because he had been born to him in his old age. Adagayan tikas jay. Gaputa nayanak ti lakay kan bakit da. Grabe ti nailumduma. Mabalin siguro. Mabalin siguro. Pero kaming magkakapatid, 15 kami. Tapos yung bunso namin, parang parehas naman sa lahat. Sa katotohanan, yung bunso pa namin, batang-bata siya. Pumunta na siya sa Baguio. Naisiparit na sa mga magulang namin. Doon siya nag-grade 1 hanggang nakatapos. Ilan ang taon ng nanay namin? Minupusang baby yun eh. Siyempre yung tatay namin matanda na. Pero parang okay naman ang kwan. But of course talagang hindi pare-parehas talaga ang ugali ng tao. Hindi pare-parehas ang ugali kahit magkakapatid kayo. Kahit pa nga tuwing kayo eh. Oray no dagita da singit nga at dalat na pag dumaan yung ugali daw. Pero ito ang rason kung bakit talagang hate nila si Joseph. Yan. Dahil naipanganak daw na matanda na sila, kaya grabe ang pagmamahal nila. Another is, he made richly ornamented robe for him. Ito kasing ornamented robe na ito, hindi basta maibibigay sa kung sino-sino. Ito ang may meaning. Kung ang ibig sabihin ay, parang pag wala na yung ama, parang siya na ang susunod. Kung wala na yung king, parang siya na ang susunod. Ganon. Kaya alam ng mga kapatid niya yan. Kaya grabe ang galit nila kay Joseph. Pero
Eh, anong magawa mo kung talagang yan ang pinili ng Panginoon? Di ba? Kaya, wala kang magawa. But the good thing in here is, you see, God promoted Joseph. God promoted the promotion, who could see the promotion of Joseph. Tingnan ninyo Tingnan ninyo dito sa susunod na verses na ito. Nung ibinigay, nung sinabi ni Joseph ang kanyang mga dreams, hindi naman niya intensyon na para sabihin at malaman nila na siya ang susunod. Hindi eh. Makita natin dito ang purity ng heart ni Joseph. Parang baliwala lang, sinasabi lang yung dreams niya. He has that a pure heart. But you could see in here, we could see in here, the promotion of Joseph. Prinomote ng Panginoon si Joseph. Alam niyo kasi, ang nangyari sa buhay ni Joseph, ganito. Kagura na garot isunan. Kaya noong pumunta siya, tinignan ang mga kapatid. Ay, sabi niyo mga kapatid na, ito na ang dreamer. Kaya yan, ang ginawa nila, ang ginawa nila kay Joseph, inilagay doon sa balon. Intapwak na niya, kabsat na niya yung balon. Tapos, sabi yung isang kapatid nila, wala tayong mapapala sa kanya kung ano. Ang gagawin natin, tapos tamang-tama na dumating yung business man. Ang gagawin natin, magkatay tayo ng animal. Tapos, i-dip natin yung damit niya, yung robe niya, sa dugo. Tapos ipakita natin sa tatay natin na namatay na. Pinatay ng mga animal si Joseph. Tapos ang gagawin natin, ibinta natin. Yan. Kaya, pagdating yung kinuha nila si Joseph, ibininta nila. Ibininta nila sa businessman. Tapos, dinala yung business na doon sa Egypt. Tapos, pagdating niya doon sa Egypt, ibininta yung businessman kay Potiphar. Yan. Kaya, nagiging katulong din si Joseph. Kung basahin din niyo. Nagiging katulong din si Joseph. Sabi ng salita ng Panginoon, but God is with Joseph. So ang nangyari, nagiging katulong. Pero dahil pogi si Joseph, yung asawa ni Potiphar, gusto niyang i-rape. Gusto niyang i-rape si Joseph. Pero ang ginawa ni Joseph, he ran away. Kaya kung may ganun, ay, you run away. Run away, tarayan nyo Asjay. Tarayan nyo. So, nung dumating si Potiphar, nagsumbong itong asawa niya. Gumawa siya ng sariling istorya. Sabi niya, itong dinala mo dito, gusto niya na i-rape ako. Baliktad. Ganun si demonyo, binabaliktad ang issue, di ba? Ganun na ang demonyo. So, sabi niya, dahil Joseph ran away, naiwan niyo yung jacket niya. Kaya sabi niyo, asawa ni Potiphar, ito ang jacket niya. I scream, kaya siya umalis at naiwan itong jacket niya. Sabi niya. Alamin niyo, nga nangyari, naggalit si Potiphar. So ano ang nangyari? Dinala ni Potiphar doon sa bilangguan si Joseph. You see, pero sabi ng salita ng Panginoon, God is with Joseph. Kaya yan nangyari. Nag-stay doon sa bilangguan. Okay. Kaya doon sa bilangguan si Joseph, alam niyo ang nangyari?
may nanaginip doon. Oh, may nanaginip doon. Tapos sabi niya, at bibigay ni Joseph ang meaning ng kanyang panaginip. Yan. Tapos, noong nanaginip si King, sino yung King? King of the... Noong nanaginip na ang hari, naghanap sila kung sino ang makapagbigay ng kasagutan ng kanyang panaginip. Ay, na-remember yung isang gumagawa ng tinapay doon sa prison. Na-remember nila si Joseph. Sabi niya, may isang lalaki dito. Siya ang nagbigay ng kasagutan ng panaginip ng isang ano dito sa bilangguan. Kaya pinatawag nila si Joseph. Noong pinatawag nila si Joseph, basahin ninyo hindi mo sasabihin yung panaginip yung hari, no? Pinatawag nila si Joseph, ay nasagot ni Joseph ang kanyang panaginip. So, ang nangyari, inilabas nila si Joseph doon sa bilangguan, nagiging second in command sa kingdom ng hari. Kaya tumira na si Joseph doon sa palasyo. Kaya tingnan ninyo ang promotion. Mula doon sa naipisok itiabot, inlakoda, nagbaling na katulong, naibalot ni Jay Baludan, manipod Jay Baludan, nakadaan ni Jay Palasyo. You see, step by step by step by step. Hanggat na-promote si Joseph. Kaya, from prison to palace. Hallelujah. From balon to the businessman, from the businessman to the house of Potiphar, from house of Potiphar to prison, from prison to palace. Kaya ganun po ang promotion ni Joseph. Kaya makita natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, kung talagang nandoon yung pure heart na maglingkod sa Panginoon, hindi tayo pababayaan ni Lord. And hindi tayo pababayaan ni Lord. Hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Kaya, ganun si Joseph, mga kaibigan. Okay. And, the last thing, ang huli dito is, ang unang-una na makita natin sa buhay ni Joseph, the purity of Joseph's heart. Pangalawa is the promotion of Joseph. And pangatlo is the promise of Joseph's life. Yan, yung pangako na ng Panginoon kay Joseph. Yan. Ano po yung pangako ng Panginoon kay Joseph? Yan. Kaya makita natin dito, as long as we really obey the Lord and have that pure heart and serving the Lord, and God will promote us. God will promote us. And verse 5 to 10. Nagpapatuloy po ang mga trouble. But God was working in the life of Joseph. God spoke to Joseph and two dreams. Nabasa natin doon sa natin kanina. Nabasa natin. Pero makita natin dito, mga kapatid, that Joseph is so faithful. Joseph is so pure in heart. Kaya makita natin na kahit ganun, mga kaibigan, ang promise ng Panginoon para kay Joseph ay natupad. Ano yun, mga kaibigan? Anong promise ng Panginoon? Ginamit ng Panginoon, siya po ay naging leader, siya po ay second command doon po sa
sa kingdom ng hari. I tell you, the point here is that as long as we have that pure in heart, as long as yung kalinisan ng puso natin na maglingkod, okay, God will bless us. Kahit anong sitwasyon, hindi ka pa rin mag-give in. Hindi ka pa rin maaapekto sa mga sitwasyon. Kaya ang mensahe dito na gusto ng Panginoon, kahit anong problema na makikita, kahit anong mga trouble na nakikita, sana nandoon pa rin yung pure na heart. Kahit anong sinasabi sa'yo, kahit hini-hate ka, nandun pa rin sana yung pure na heart. Anong mangyayari? There is a promotion from the Lord. There is a promotion from the Lord. Okay. If we read the dreams, ano? Doon po sa dreams ni Joseph, makita natin doon na ang dreams na yan nakakatulong sa pag-direct kung ano ang patutunguhan ni Joseph. Kaya maganda pala ang dreams mo minsan. Dreams is either a warning. Dreams is either it will show you the direction. Ganon po ang dreams. Pero ang mga dreams na ganon, hindi yung basta-basta natulog ka. Nung adamang tagtagain na bunga ng titulo. Hala nga bunga ng titulo. Bunga ng tibusog. Nung nabusog ka, tapos natulog ka, ay baka bunga ng palang bijay. But the true dreams na message ng Panginoon, either warning or direction, is, syempre, kung talagang nanalangin ka bago ka matulog, kung talagang nanalangin ka bago ka natulog, at sa pagtulog mo ay binigyan ka ng Panginoon ng dreams, doon. I remember when I was assigned in the Philippines before, I saw a vision through dreams. Alam niyo, nakatayo daw ako sa maraming hinog na palayan. Hinog na palayan, nakatayo daw ako doon sa middle. Tapos may flag doon. Flag ng Pilipinas naman. Yung flag ng Pilipinas na nakatayo, flag pole. Tapos andun yung flag. Tapos yung flag, baliktad. Yung red ang nakataas. Yung red ang nakataas. Sabi ko kay Lord, ano bang ibig sabihin nito? Sabi ko, ibibigay din ng Panginoon ang meaning. Ang meaning na ibigay ng Panginoon, siyempre kung nakataas ang red, diba war? War. Ibig sabihin, kailangan may war para ipaglaban mo ang mga harvest na yun. At ang war na yan, ang red na yan, it's also represent the blood of the Lord. The blood of Jesus. Yan po ang weapon natin. So, ang ginawa namin is, we pray and pray and pray and nag-fasting kami talaga. There is war. Mag-war kami
Siyempre, pioneering doon. Ang membro ko lang ay 3 matatanda. Tapos na babae, tapos isang matandang lalaki. Yan lang. Ang unang member ko noon, on that time, is 3 paralyzed. Yan. 3 paralyzed. Yan. Kaya, hindi ko makakalimutan ang kanta, yung isang brother sabi niya, sabihin man nila, ako'y isang paralitiko, at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy. Paralyzed ang nung binauti sa Randa Bishop, intanda, inlugan dati karat diay, kasagat, ano yung kasagat? Ha? Inlugan dati man ti pasagat, ang bagbagyo, intanda ti karayan, nagbautisa. Nung namatay yung 3 paralyzed na member ko, 4 na matatanda. 3 babae, ala, sar-sar punta. Tapos isang lalaki. Tapos ang tungkod nila, yung payong white, na-adapters niya yun. Payong. Tapos yung naririntahan natin is gilid ng highway. Magbala sila, matraffic, tinugan. Ganun mga kaibigan. Pioneering. Yung lugar na yun, on that time, when I was assigned there. One time, wala na akong makain. One time, wala akong makain. Hindi pa rin maiwasan na kahit mahirap ang buhay, maisip mo pa rin ang bakay mo kung ganun, no? Iuray mo't nukaskas ang madalatan mo't timakan, di balay, kas lakas di kuma. Oh. Nag-force fasting na. Kasi yung pinakalas na marugmag, kung na Ilocano, ay marugmag na enjoy, nabaki na ang ijay sulit tilata, pamagasan. Tapos inuwag-wag ko din siya newspaper nga na ibarkutan ti bihon. Yeah, di ba? Inaano nila yung bihon. Wag-wag ko, inugaw ko. Dinkinan ko. Next nga ko, awanan ti kalawkan. Wala na ako kasi, wala hindi mai-provide kasi nga pioneer din. Hindi alam ng tao na magbigay pa. Ganun. Alam ninyo, ay talagang nanalangin ako sa Panginoon. Umiiyak ako noon na nanalangin sa Panginoon. Alam ninyo mga kaibigan, kaya hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. Nung time na nananalangin ako na umiiyak ako, maya-maya may nagtutok. May nagnak. May nagnak sa door. You know? Ang isang matanda na nagdadanon ang nalumakad. Siya pa ang nagdala ng isang ganda na bigas ko. Sabi niya, Pastor, dapat bigas mo. Yung matanda na naghihirapan pang lumakad, siya ang nagdala ng bigas ko. Kaya doon ko, after na kinuha ko yung kan at umuwi siya, bumalik uli ako na nalangin, mas lalo ako umiiyak. Dahil parang naramdaman ko kung paano sinuplayan ng tuwak si Elijah ng pagkain. Parang naramdaman ko din yan. Sabi ko, napakabuti mo naman, Lord. Alam ninyo, ang dami-daming mga malalakas na tao na pwedeng magdala ng pagkain doon. Diba? Na pwede niyang pero yung matanda ka, ang ginamit ng Panginoon. Kaya sabi ko, ang buti mo naman, Panginoon. Pinakita mo talaga na walang imposible sa iyo. Kaya hindi tayo pababayaan, Lord. Makita ng Panginoon ang purity ng puso natin na maglingkod. I-bless ng Panginoon. Alam niyo, hindi ako din nakarating sa ganitong katayuan sa paglilingkod.
kung walang mga bagay-bagay na nadaanan ko ng mga ganun. Amen. Yes. Ang dami pang mga testimony. But I thank the Lord dahil hanggang ngayon nakatayo. Hindi ka basta-basta makarating sa paruroonan sa paglilinis. Kaya maraming mga bagay-bagay, but makita natin dito, even Joseph, you see Joseph, naibigta si Joseph. But the Word of God says, but God is with Joseph. Yes. Naging katulong si Joseph. Pero sabi ng Panginoon, but God is with Joseph. Naikulong sa prison si Joseph. But sabi ng salita ng Panginoon, but God is with Joseph. Hanggat siya nakarating doon sa palasyo. Tingnan ninyo. Kahit nandoon ang Panginoon, kasama ni Joseph sa Panginoon, pero makita natin dito, natitisting, lumakad pa rin. Because hindi pwede na, dito ay mag-jump at makarating pa, nakaagad doon sa palasyo. No! Itong mga pangyayari, naikisok-iso na, nailako-iso na, naibalog-iso na. This is the stepping stone pala para makarating siya sa palasyo. Yan. Hindi pwedeng dito at ka-jump doon. Nagsulti ka Kaya, ano man ang kalagayan mo ngayon, ano man ang inaalaw ng Panginoon na sitwasyon mo, huwag kang magpapa-apekto kagaya ni Joseph. Yeah? Why? Because the promise of God will be yours. So we can see here, kaya makita natin among sa magkakapatid, makita natin dito, tama na, arose among the thorns. Yeah? Joseph is arose among the thorns. Yan. Sana ganun din tayo. Katayo pa rin, tuloy pa rin maglingkod. Kahit anong environment natin, hindi tayo paarap. Hindi tayo mai-influensyahan sa mga negative. Pagkos, nandun pa rin yung pure na puso na maglingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya, ano man ang kalagayan mo, ganun lang kapatid ang gagawin natin. Palagi kong sinasabi, walang malulungkot sa tunay na paglingkod. Ang tanong, tunay na paglingkod. Father God in heaven, we thank you, Lord, for the life of Joseph that we have learned. It reminds us, Lord, na sana po patuloy po kami na kahit anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga sitwasyon, anuman ang mga kalagayan namin, Lord, nandun pa rin sana ang pure heart na maglingkod sa iyo. And we know that you are going to promote us. Your promise will be ours, O Lord God, if you will find our hearts pure in you. Father, thank you. Bless your word. Bless your people. Bless each and everyone. In Jesus' name. Amen.